sa ulo ng mga nagbabagang sports balita. Planong paglipat ni controversial coach Alvin Pua sa ibang liga, may kinakaharap na problema. Multi-titled long jumper Maristela Torres handang sa pagsabak sa Singapore Southeast Asian Games. PLDT Home Ultera Fast Hitters pasok na sa finals ng Open Conference ng 12 Shakey's V-League. Ikalawa at huling pwesto sa finals ng Western Conference, napasakamay ng Houston Rockets. Top-ranked Novak Djokovic, kumopo ng pang-apat na titulo sa Italian Tennis Open. World number 1 Rory McIlroy, runaway winner sa Wells Fargo Golf Championship sa Charlotte, North Carolina. Lionel Messi led FC Barcelona, kampiyon sa La Liga. At Spanish climber Alberto Contador, napanatili ang overall leadership ng Giro d'Italia cycling race. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po si Dennis Principe, kasama si Miss Meg Siozon. Maghahatid sa inyo ng pinakahuling kaganapan sa daigdig ng palakasan. Sa basketball, tila may kinakaharap na problema ang plano ni controversial coach Alvin Pua na lumipat ng ibang liga. Ito ay dahil bukod sa lifetime ban na ipinataw sa kanya sa lahat ng PBA-related activities, ay determinado rin ang liga na isulong ang pagbabawal kay Pua sa lahat ng mga SBP sa bansa. Ang kabuang detalye ihatid ni Haji Caaminio. Walang katiyakan kung may pagpapatuloy ni controversial Cagayan Valley Rising Suns chief mentor Alvin Pua ang kanyang coaching career. Ilang araw matapos na patawan ng lifetime ban at 500,000 pesos na multa ng PBA, inanunsyo ng Cagayan Valley Management ang kanilang pagkalas sa D-League pagkatapos ng Foundation Cup. Pero ayon sa isang source na nakausap ng PTV Sports, nakakasana ang hakbang na gagawin ng PBA sakaling ituloy ni Pua ang planong mag-coach para sa Countrywide Developmental Basketball League na bubuksan sa susunod na buwan. Subalit para naman kay CDBL Commissioner Joe Lipa, nais muna niyang pakinggan ang panig ni Pua bago sila magdesisyon sa aplikasyon ng Cagayan Valley. Alam mo, we have to hear their side because we have to hear their side, okay? Before we make before we render judgment, Dennis. Well, alam mo kasi, mahirap pag-render tayo ng judgment kay Dennis, you know? We have to hear what happened. Ang nasabing source, mahihirapan si Pua na magbalik sa coaching duty kapag naging miyembro ng Samahang Basketball ng Pilipinas ang CDBL. Ito'y dahil bukod sa lifetime ban sa lahat ng PBA-related activities, ay isinusulong rin ng liga ang pagbabawal kay Pua sa lahat ng mga SBP-sanctioned tournament sa bansa. Samantala, hindi naman makikialam sa kontrobersyang kinasasangkutan ni Pua ang Basketball Coaches Association of the Philippines. Nakaping coach naman na we feel na inaapi. Di ba? Pagtutulungan namin yung nangaapi. Sa same manner kami, may nagkamali. It's our duty also, lalo pag speak up member, to inform him. Kung tama ba yung ginawa, pero just do it as parang, advisory. We cannot condemn him. Binatawan si Pua ng pinakamabigat na parusa ng PBA dahil sa panununtok sa isang referee sa D-League. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Samantala, nabahira na ang malinis na kartada ng Cebuana Lohelier Gems sa Teina Tanghala PBA D-League Foundation Cup. Ito ay matapos ay umukod sila sa Happy Toothpaste Fresh Fighters kanina. Nagbabalik si Haji Caaminio. Buhay pa ang pag-asa ng Happy Toothpaste Fresh Fighters na makapasok sa playoffs ng PBA D-League Foundation Cup.
Ito'y matapos na ma-upset nila ang league leader Cebuana Luillier Gems 71-70 kanina. Nalusaw man ang 19-point lead ng Ronnie Magsanok mentored team, ay hindi pa rin sila bumitaw nang magbuslo si guard Baser Amer ng quick jumper. May 20 segundo na lamang ang nalalabi sa laro. Ang basket na final basket ng laro na nagpalasap naman ang kauna-unahang kabiguan sa tropa ni former national coach Boise Zamar matapos ang 8 laro. Dahil sa panalo ay naitaas ng Happy ang kanilang record sa 5 wins at 3 losses, katabla ang Cagayan Valley Rising Suns sa 3rd to 4th places sa standings. Bilis ng palitan. But eventually, it boiled down to one final step in the end, and that has always been our character. I'm glad it showed up against the best team in the league right now. Sa kabila nito ay umaasa pa rin si Magsanok na mahanapan pa nila ng solusyon ang kanilang dahil karamihan sa kanyang mga players ay kasama sa national pool para sa paparating na Singapore Southeast Asian Games. Ang outlook ko talaga, sir, to be honest, is just to pray that they get to practice and they get to play together. Because we don't see them much. We just see them in the games. So, the challenge always is to find the right combination and then for them to play together. And about a week and a half, the national players will be leaving. Sa ngayon ay hawak pa rin ng Cebuana ang ibabaw ng standing sa kanilang record na 7 victories against a solitary defeat. Habang nasa ikalawang pwesto naman ang Cafe France na may 7-2 win-loss card matapos na talunin nila ang Jumbo Plastic sa first game kanina. Para sa PTV Sports, Haji Caaminio, Telebisyon ng Bayan. Patuloy ang dibdibang training ni veteran internationalist Nesty Petesio para sa kanyang nalapit na kampanya sa Southeast Asian Games at Olympics qualifier. At mula sa dating bantamweight, nagdesisyon si Petesio na bumaba sa flyweight class para may sakatuparan ang asam na mga pasok sa Rio Olympics sa susunod. Narito ang report ni Mr. Rick Santos ng Sports Radio 918. Isang maingat at maayos na programa ang pinagdaraanan ngayon ni Pinay pugilist Nesty Petesio para mas gumanda ang kanyang tsansa na makapasok sa 2016 Rio Olympics. Dating kumakampanya sa bantamweight division, napilitan si Petesio na bumaba sa flyweight class para may sakatuparan ng asam na sumuntok sa Summer Olympics. Ito'y dahil 3 weight divisions lamang ang paglalabanan sa Olympiad at ito ay ang flyweight, lightweight at middleweight. Sa ngayon ay naghahanda si Petesio para sa pagsabak sa Singapore SEA Games kung saan target niya na mahigitan ang 2 runner-up finishes noong 2011 at 2013. Si Petesio ay sariwa mula sa pagkopo ng gold medal sa President's Cup sa Indonesia noong 1 buwan. Para sa PTV Sports, Ricky Santos, Sports Radio 918. Nangako si multi-titled long jumper Maristela Torres na gagawin ang lahat upang muli ng karangalan para sa bansa sa Singapore SEA Games. May report si Ms. Arian Malyares. Nagpahayag ng kahandaan si multi-titled long jumper Maristela Torres mahigit 2 linggo bago siya sumuong sa hamon ng Singapore Southeast Asian Games. Ayon kay Torres, sapat na ang kanyang pinagdaan ng training at tune-up tournaments upang maabot ang wastong kondisyon para sa pagsabak sa SEA Games. Kabilang sa mga athletics meet na nilahukan ni Torres ay ang National Open sa Laguna noong Marso, Singapore Open noong 1 buwan at Taiwan Open noong Prepared naman po ako ngayon. Mga kalaban mo, nag-i-ensayo rin naman. Pagdating sa laro, ang importante yung kondisyon yung katawan mo eh. Yun lang yung pinakamahalaga. Kasi ang training nagagawa naman lahat. So ang ano lang, yung pagdating sa laro, yung sumakto yung kondisyon mo. So yun na lang ang isa sa mga pinaghahanda. Kasi minsan mayroong nagkakasakit, gano'n. So, ngayon, 3 weeks na lang, ingat po. Yung nag-iingat sa training at the same time, yung naga din sa katawan. Nangako rin si Torres na gagawin ng lahat para makabawi mula sa malamyang performance sa Incheon Asian Games noong 1 taon. Pag nag-660 something ka, safe ka na dun sa gold. Kasi mag-a-average ng yung Indonesia na mag-a-average talaga siya sa 650 something eh. Which is yun naman yung PB niya. Kaya safe na safe talaga. Pag nag-60 plus ka,
Please, sana makuha natin ulit ang gold medal sa long jump. Kasi medyo ng game, medyo na-zero tayo sa long jump sa babae. So ngayon, pipilitin ko po talaga na kukunin ulit yung gold medal. Yung pinaka-goal ko ngayon. Maduplika ang gold medal feat at mahigitan ang personal best sa 6.71 meters noong 2011 Indonesian SEA Games. Ang pangunahing misyon ni Torres sa Singapore Showbiz. Para sa PTV Sports, Ayun Malyari, Telebisyon ng Bayan. Samantala, hindi naman masaya si National Coach Roger Gorayev sa estado ng preparasyon ng Philippine Women's Team na magsasagawa ng comeback sa Singapore SEA Games. Nagbabalik si Ms. Arian Malyari. Dismayado si National Coach Roger Gorayev sa itinatakbo ng preparasyon ng SEA Games bound Philippine Women's Volleyball Team. Ito'y dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin dumadalo sa team practice ang karamihan sa mga volleyballs na nag-commit sa national team. Wala kaming kompletong lineup. Dami kaming problema ron. Yung mga player na hindi naman committed Pero nagsasabing gusto pero hindi naman committed. So may ultima, hindi sila nagpunta ngayon, alisin na lang namin. Pero umaasa pa rin si Gorayev na sa mga susunod na araw ay makukumpleto na sa ensayo ang national squad. Wag na lang. Saka na lang. Pagka officially hindi na sila nagpakita. Kasi papangalanan mo ngayon tapos biglang dumating mamaya, hindi naman maganda. Hanggang Wednesday yun Wednesday yung last day submission ng line at natin malalaman lahat-lahat. Lumiban ng isang dekada. Target ng tropa ni Gorayev na makapagpamalas ng impresibong comeback sa Singapore meet. Para sa PTV Sports, Telebisyon ng Bayan. PLDT Home Ultera Fast Hitters. Pasok na sa finals ng Open Conference ng 12 Shakey's D-League. Yan at ang iba pang kaganapan sa local sports scene sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports. Kapwa umani ng panalo sa magkaiwalay na laro sa elimination phase ng PBA Governors Cup kahapon ang San Miguel Beermen at Meralco Bolts. Unang tinambakan ng San Miguel ang Global Port Batang Pier 124-102 bago na ungusan ng Meralco ang defending champion Pure Food Star Hot Shots 83-81. May report si Ms. Judith Carigal ng Sports Radio 918. Unti-unti nang bumabalik ang sigla at import ng perennial title contender na San Miguel Beermen. Ayon kay head coach Leo Austria, binulabog sila ng injuries at ilang karamdaman sa unang dalawang laro, dahilan para masadlak sila sa 0-2 losing start sa tinatanghal na PBA Governors Cup. Pero agad na nakabawi naman ang Beermen sa mga sumunod na dalawang laro kung saan umani pa sila ng 124-102 lopsided win kontra previously unbeaten Global Port Batang Pier kahapon. Dito ay nag-amok sa opensa si Import Arizona Reed na umiscore ng game high markers, kabilang na rito ang siyam na 3-pointers. But now sa kanila we can afford to have another loss game or without energy dahil we're up against a very tough team which is a Global Port. They're playing well and I'm happy to see them na talagang ginawa nila yung game plan according to the level. Hindi naman nagpa-apekto sa trade rumors si Filipino-American wingman Marshall Lassiter na pumukol ng 24 points, kabilang na rito ang 5 3-pointers. Subalit sa kabila ng naitalang victories, bukas pa rin si Austria sa posibilidad na kumuha ng Asian reinforcement para mapunan ang posisyong pansamantalang binakante ng ilan sa kanyang mga role players. Because of the injuries, just in case dahil we cannot afford to have another injury. So, ano nangyari yun? Actually, nag-search na ako just in case para may backup. Samantala, sa sumunod na laro na umusan naman ng Meralco Bolts ang defending champion Pure Food Star Hot Shots 83-81 upang makisalo sila na pwesto sa standings. Bumida para si Meralco si American import Andre Emmett na umiscore ng 37 points habang 11 markers naman ang naiambag para sa team ni Japanese hotshot Seiya Ando. We
figured out in studying the tapes that we really would have to play defense to beat this team if they don't beat themselves. And we committed ourselves to playing defense tonight. That made a big difference in the game. Ang susunod na asignatura ng Meralco ay kontra Barako Bull Energy sa Linggo. Para sa PTV Sports, Judith Caring, Radio 918. Samantala, tiwala naman ang Pure Food Star Hot Shots coaching staff na maibabalik nila ang dating tikas sa loob ng hardcourt ng kanilang mga key players. Ito ay matapos na dumana sila ng back-to-back losses sa itinatanghal na PBA Governors Cup. Narito ang report ni Haji Kaaminyo. Aminado ang Pure Food Star Hot Shots coaching staff na nakakaramdam na ng pagod ang kanilang starting unit. Kagabi ay umukod ang Pure Food sa Meralco Bolts 83-81 upang masadlak sila sa 2-game losing skid round ng PBA Governors Cup. Sa panayam ng PTV Sports, naniniwala si Assistant Coach Gianni Abarrientos na masyadong nag-relax sa laro ang kanilang mga starters. We need to mix it up things, especially dun sa first and second group namin. Kasi when the second group come out, medyo maganda yung activity level ng energy eh. Siguro medyo fresh leg, young leg, bata. Pero yung first group namin, medyo sobrang relax. Medyo yung problema yung activity level nila hindi nila maiakyat. Dahil siyempre, yung first group ng kabilang team, medyo bata kami. Parang hindi kami makasabay dun sa sitwasyon na gano'n. Hindi kami makasustain. Sa kabila nito, tiwala pa rin si Abarrientos na sa pangunguna ni Head Coach Tim Cone ay makakagawa sila ng paraan para mabigyan ng karagdagang motibasyon ang kanilang mga players. Well, si Coach Tim naman Coach Tim na kung mayroong adjustment na gagawin si Coach Tim yung pinakamagaling sa ganun. So siguro, binibigyan na ng chance yung first group na to stand kung ano man yung adversities na pinagdadaanan namin. No? Kasi at the end of the day, magtatawid sa amin din sa dulo yung first group namin So kailangan, kung meron kaming kailangan pag-relayan, sila pa rin yun, yung grupo pa rin nila. Sa ngayon ay nasa share of 8 to 9 spots sa standings ang Pure Foods kasama ang NLEX Road Warriors sa kanilang identical records na 1 win against 2 losses. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Nakapasok na sa winning column sa standings ang season-ending PBA Governors Cup ang Blackwater Elite. Ito'y matapos na gulantangin nila ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel noong isang araw. Nagbabalik si Haji Kaaminyo. Masasabing nakakuha ng kumpiyansa sa kanilang kampanya sa PBA Governors Cup ang expansion ball club na Blackwater Elite. Ito'y matapos na ma-upset nila ang crowd favorite Barangay Ginebra San Miguel 83-77 sa out-of-town game sa Dipolog City noong Sabado. Pinangunahan ni Naturalized Center Marcus Douthit ang atake ng Blackwater sa kanyang team high 24 points, habang pinagsamang 32 markers naman ang naiambag para sa team ni Bam Gamalinda at Rail Cervantes. Sa panayam ng PTV Sports, pinuri ni Head Coach ang mga local players ng Blackwater na nagpakitang gilas para makasungkit sila ng unang panalo sa season-ending tournament. It showed the character of the players, especially when was trying to make a comeback kasi nakauna na kami. Lamawang na kami ng 11 points. So it's a good learning experience na pagkaroon kami ng ganong klaseng mga games on the wire. So we will end up winning, and it gives more confidence sa mga players na pag na-experience sila yung kaya naman pala natin. So magandang learning experience sa our part. Naniniwala rin si Isaac na aani sila ng respeto mula sa mga karibal na koponan dahil na rin sa kanilang naitalang panalo kontra Ginebra. Parang lang na respeto lang na lalaban yan. Lalaban yan. So, hindi on a good day may talunin ng Blackwater. May record na 1 win and 3 losses. Ang susunod na makakatapat ng Blackwater ay ang Kia Carnival sa susunod na Martes. Para sa PTV Sports, Haji Kaaminyo, Telebisyon ng Bayan. Sa women's volleyball, pasok na sa finals ng Open Conference ng 12 Shakey's V-League ang PLDT Ultera Fast Hitters.
Ito ay matapos sa umani sila ng back-to-back victories sa finals kahapon. May report si Ms. Arian Malyare. Nakakuha na ng pwesto sa final conference ng 12 Shakes V-League ang PLDT Home Ultera Fast Hitters. Ito'y matapos na daigin nila ang Philippine Army 25-21, 24-26, 20-25, 26-24 at 15-12 kahapon. Si star spiker Alyssa Valdez ang namuno sa atake ng PLDT sa kanyang game-high 35 points. Nauna rito, nilampaso ng PLDT ang Cagayan Valley Lady Rising Suns noong Huwebes upang okupahin nila ang solo leadership sa semifinals sa kanilang record na 2 wins and 0 loss. Hirap pag may sakit, mahirap magsalita. Pero na-sprain kahapon, sana makaabol hanggang bukas. Pero may sakit din, sana makaabol. Basta gagawin namin lahat para champion. Ito na yung chance namin. Yung Mare, ayaw na namin mawala pa yung chance na niya. Todo papuri rin si Coach Roger Gorayev kay Valdez na naglaro pa rin para sa PLDT sa kabila ng hindi magandang kondisyon ng katawan. Kaya naman si Alyssa, kahit may nararamdaman niya, naglalaro ng mahusay yun. Yung karakter niya, napakaganda. Siyempre, ako, pagka may nararamdaman, kaya kinakausap ko lang naman siya kung kaya niya o rin. Ganun lang naman. Ang huling asignatura ng PLDT sa semifinals ay kontra Meralco Power Spikers bukas. Para sa PTV Sports, Arjan Malyare, Telebisyon ng Bayan. Ikalawa at huling pwesto sa finals ng Western Conference. Napasakamay ng James Harden-led Houston Rockets. Yan at ang iba pang pinakamalalaking kaganapan sa global sports sa pagbabalik ng PTV Sports. At nagbabalik ang PTV Sports sa NBA. Napasakamay ng Houston Rockets ang ikalawa at huling pwesto sa finals ng Western Conference. Ito'y matapos na dumanay nila ang Los Angeles Clippers 113-100 sa do-or-die Game 7 kanina upang mapag-ugyan nila ang serye 4-3. Si shooting guard Harden ang namuno sa atake ng Rockets sa kanyang game-high 31 points, 7 rebounds at 8 assists. Pero hindi rin nagpauli si star center Dwight Howard na nagambag naman ng 16 markers at 15 boards para sa Kevin McHale mentored team. Hawak ang 56-46 halftime lead. Nagawang palaboy ng Rockets sa 17 puntos ang kanilang bentahe papasok ng 4th and final period at mula dito ay hindi na nakarecover pa ang Clippers. Ang makakarap ng Houston sa finals ng Western Conference ay ang Golden State Warriors. Game 1 ng kanilang Best of 7 series ay ininak na sa Miyerkules. Ito ang unang pagkakataon na nakapasok sa conference finals ang Rockets sa nakalipas sa 18 taon. Samantala, pasadahan naman natin ang iba pang mga tampok na sports stories overseas. Sa report ni Ms. Cecil Kimlat ng Sports Radio 918. Napanatili ni top-ranked Novak Djokovic ng Serbia ang men's singles title ng Italian Tennis Open. Ito ay matapos na dominahin niya sa second seed Roger Federer ng Switzerland 6-4 at 6-3 sa finals kagabi. 3 beses na nakabreak sa laban si Djokovic at isinelyo niya ang panalo ng sumadsad sa net ang backhand ng Swiss rival sa final point ng match. Ito ang pang-4 na Italian Open title para kay Djokovic. Sa Italian Tennis Open pa rin muling pinagreinahan ni Maria Sharapova ang women's singles. Kagabi ay dinaig ng third-seeded Russian ng championship opponent na si 10th seed Carla Suarez Navarro ng Spain 4-6, 7-5 at 6-1 upang makamit ang kanyang ikatlong titulo sa torneo. Struggle muna si Sharapova sa opening set bago siya nakabreak ng 4 na beses sa sumunod na 2 sets. Ito ang pang-35 career WTA singles title para kay Sharapova. Sa golf,
Pumukit ng kasaysayan sa Wells Fargo Championship sa Charlotte, North Carolina si world number 1 Rory McIlroy. Kanina ay pumalo ang 26-year-old Northern Irishman ng 3 under 69 sa final round upang magwagi siya ng 7 shots laban kina Americans Webb Simpson at Patrick Rogers. Pumataw si McIlroy ng 2 birdies at 2 sa front 9 bago siya nagdagdag ng 3 pang birdies sa back 9. Nagsumiti si McIlroy ng record na 21 under 267 sa 4 na araw na kompetisyon sa Quail Hollow Course upang makamit ang kanyang pang-11 PGA Tour title. Sa football, napasa kamay ng FC Barcelona ang titulo ng La Liga. Ito'y matapos sa daigin nilang defending champion Atletico Madrid 1-0 sa finals kanina. Ang nag-iisang goal ng match ay nagmula kay Barcelona star forward Lionel Messi at ito ay nagawa niya sa 65th minute. 5 titulo ng Barcelona sa nakalipas na 7 seasons ng La Liga competitions. At sa multi-state cycling, inangkin ni hometown rider Paolo Tiralongo ang top owners ng 9th stage ng Giro d'Italia cycling race. Kagabi ay umatake ang 37-year-old Italian sa huling 8 kilometro ng karera at nag-iisa siyang tumawid sa finish line sa clocking na 5 hours, 50 minutes and 31 seconds. At dahil tumapos na kabilang sa peloton si Spanish climber Alberto Contador, siya pa rin ang magsusot ng leader's pink jersey sa ng 200 km stage 10 bukas ng gabi. Para sa PTV Sports, Cecil Kimlat, Sports Radio 918. Alam niyo ba na ang biggest boxing event na nangyari sa Pilipinas ay ang Guerrilla in Manila na pinagbidahan ni Muhammad Ali at Smoking Joe Frazier? Ginanap sa pamosong Araneta Coliseum noong October 1, 1975. Napanatili ni Ali ang WBC at WBA heavyweight belt sa pamamagitan ng pag-ani ng 14-round technical knockout victory kontra Frazier. Nagbabalik ang pinakamalawak na sports news sa bansa, ang PTV Sports. Ay! Hey! Ano ba yan? Para ako sunog na sunog. Ay, Haji, musta na? Okay lang. Parang sunog yung kulay ko ngayon sa ano. Hindi masyado. Sakto lang. Hindi, madilim lang yung light. Alright. So, ay bago na yung number natin sa mga gusto po tumawag sa atin. Bago na naman ang kakabisaduhin. Bigyan daan naman tayo sa kabilang network. Okay. Sige nga. Sige, ang ating pong cellphone number 0922. Yun! Talaga naman. Oo, 7694722. Again, 0922-769-4722. Smile ata. Pipicture mo tayo? Pinipicture tayo? Hindi nagtitext. Ang gusto mag-smile. Hindi. Ayan bago na po pero tawag lang po. Call lang. Bawal. No text. Mag-ahang po ninyong type. Facebook po namin. Or via our Twitter. Ano ba to? Wala tayong Oo Medyo wala pa. Try natin ulit. Sige. Refresh lang natin. Sige. Ano ba? Ito na, nako, mainit-init pa tong, hindi mainit-init mainit pa talaga. Ang issue na ito mga kaibigan, talaga pinag-uusapan ngayon. At ito po ang ating question of the day. Sa tingin nyo, dapat bang i-ban sa lahat ng SBP sanction si controversial coach Alvin Pua? Send your answers at facebook.com/PTV4Sports or via our Twitter at PTV4_sport. SBP na pinag-uusapan dito. Coach Alvin Pua. Nagmukhang santo si Yengyao. Dahil kay Coach Alvin Pua. Wala. Uy, balita ko, bumalik sa ospital yung si Ben Montero. Ben Montero? Kasi mukhang sumasakit daw ata yung katawan. Nako. So, ganun kalala? Oo, yan. Ang balita ko, mukhang talagang nahirapan si Coach Alvin Pua na mag-coach muli. Kayo, ano tingin ninyo? Ayun na. Yun na nga. Yes. Dapat nga ba? Dapat pa mag-coach si The Fighting Coach? Sa all SBP sanctioned events. Oo.
Parang magandang pagka, pinapakilala lahat ng mga players at mga coaches. And the coach for Rain or Shine is Coach Yang Kiao. And the coach of Grand Rising Valley Sons, Alvin Pua. Ayan tayo. No comment. Gusto niya. Patayin na tayo sa Cagayan. Hanggang tayong dumaan doon. Ay, malaman na natin yung pulso. Sige nga. Ng ating mga kababayan. O ito. Buena mano, Fercy Ilasin. Hello, gwapong Dennis, Idol Haji, at Sexy Meg. Uy. Para sa akin, sino po siya para mambugbog ng referee? Dapat lang bugbog. Dapat, bugbog talaga yung term niya eh. Dapat lang po sa kanya yan. Karmahin po sana siya, kaya umalis sa team niya si Tautua eh. And mga idol, pa-update po sa San Miguel Beerman. Kapapanalo lang ng San Miguel. And congrats po ulit sa Petron Blaze Spikers. Parang Ateneo lang ang peg. Peg talaga. Anong nag-champion sila. And hi po sa mga taga-Munti. God bless po, PTV Sports. Yes, thank you. From John Christian Adaleon Leno, sabi niya dapat lang dahil kung hindi niya kayang kontrolin ang init ng kanyang ulo, baka mas malaking gulo pa ang dalan niyan. Sige. William Maceda muna, kahit sa ang sport ka, bawal manakit ng referee? Oo, tama yun. Ilang beses na din siyang nasangkot sa ganong gawain, kaya dapat lang napagbayaran niya yung ginawa niya. Eh, dapat nga nung unang nanakit doon pa lang di ba? Tune-up game? Oo. Meron pang pangalawa, yung sa game din. Kung isang input nga, nanakal lang Agad lifetime ban. Ban, oo. Sakal lang yun, Yun. O, sige. From Ronnie De La Rosa Camporaso, sabi niya dapat na i-ban yan para hindi natularan ng mga batang nanonood. 4-0. Caller tayo. 4-0, parang bago yung number natin. Subukan naman natin sa kabilang network. Sige nga. Kaya napuputol pag... Hello, good evening, PTV Sports. Sino po sila? Hey, magandang gabi po. Hello. Ito lang, Sino po? Ingrid. Anong pangalan mo? Ingrid? I-click po ng Santa Rosa. Ano ron? Teka. Ingrid? Yung first name mo na, first name. Parang hindi nagja-jumble. Ano yung first name mo? Alex po, Alex! Parang si Boss Alex man lang ito. Alex! Ng Santa Rosa. Ano may pagliling? Ano sagot mo sa ating... may opinion ka ba sa ating question of the day? Ay, magtatanong pa po sana ako. Sige, Alex. Tanong ko lang po sana yung dun sa, sa team po namin. Ebra. May pag-asa po manalo ngayong conference. Makakabalik pa po ba yung Team Tower? Makakabalik pa naman dahil ang alam ko si Japet halos ready na. Alam mo yung hamstring kasi ano yan pahinga lang yan Pag hamstring injury. Pag hamstring walang mga ano yan walang operasyon dyan. Tapos si Greg Slaughter, mga balita ko, last time na nabalita ko mga 1 week pa. 1 week. Pero hindi pa tayo makakuha ng balita ngayon kasi mahal ang tawag sa Dubai at saka walang sagot ng ng collect. Wala mo na sa Dubai. Hindi sir, bakit po hindi pinapasok si Sanchir? Sino? Si Sanchir? Base kay Coach Frankie Lim, medyo hindi sa depensa. Hindi mapapagkatiwalaan sa depensa. Parang offense-minded. Puro offensa lang, oo. Pero, sabi naman wala pa naman. Nung nakibalita tayo the other day, sabi wala pa naman. Kasama ataan nila ngayon sa Dubai Pero Coach ba ako? Coach ka na ngayon. Ano yan? Sa coach po kaya ang problema? Kaya nakatalo yung Ebra? Yung totoo, kung tatanungin mo? Opo. Siguro hindi talaga sa coach, sa lineup kasi kulang talaga. Sabi nga ni Coach Frankie, yung kanyang sistema ay based on dun sa presence ni Greg Slaughter. Kaso nawala si Greg Slaughter. Sa akin naman, if ever man total tinawag mo akong coach. So magpapanggap na ako ng konti lang naman. Sige. May mga players dapat siguro sumugal ka na kay Sanchir. O kaya kasi kahit pa paano si Sanchir
unlike any other players, hindi pa kilala ng liga yan eh. Hindi pa alam yung kilos, ano ba talaga, di ba? Mag-adjust pa eh. So meron konting element of surprise na hindi mo makikita in 8-13 minutes, di ba? Yes. Now, yung isa pa, yung binangko, yung mga players hindi ginagamit, si Mark Aguiwan nung huli, although maganda yung laro ng Sol Mercado, di ba? So, sa tingin ko, may konting adjustment lang. Okay? Bibigyan kita ng dyan. Alright? Magaling ka tayo. Parang team ko. Alright? Pwede po magkumate. Go! Okay, bate. Kamusta po sa lahat ng Bilaki Family? Dito sa Karosa, Laguna. Okay. Nanonood po ako nakita. Sige po. Yan. Alex, na taga Santa Rosa, Laguna, Enchanted Kingdom. Uy, maganda doon. Punta tayo dyan. Punta nga tayo doon, tatlo. May tanong lang ako, no? Like, kunyari, since injured nga si parang Greg ginanaan ko Souther. sa sagot ko, ah. Ano ito eh? Bakit wala na B? Like, hindi nga siya magamit. Meron naman. Yun nga, naging plan B nila si Dave Marcelo. Mag-adjust. Rodney Brondial. Si Dorian Peña, Rodney Brondial. Kaya lang, yung mga binibigyan namin ito sa kanila, pang starter eh. Yung mga yun, pang ano lang talaga eh. Role players. Role players. Kumbaga, medyo kailangan pang ng experience pagdating sa pagiging member ng starting unit. Alam mo, nung una naniniwala pa ako kay Coach Frankie. Kaya lang, nung nadali sila ng Blackwater, parang, ayaw muna, Coach. Di ba? Diba? With all due respect sa Blackwater at saka sa mga kaibigan natin dyan, led by Mr. Josel Ducy. Diba? So, yun lang. Yun lang. Okay, ito. Wala kang pabango eh. Di ba 4-0 kanina? Di ba 4-0 kanina? Ito, baka 4-1 na to. Eldridge, Marfil, Layug. Pwede siguro, pero give chance kasi lahat naman ng tao nagbabago. Pero kapag inulit niya, yun na nga eh. Kapag inulit niya siguro dapat nang gawin. Pabati naman po sa mga taga Lubao, Pampanga. Yo! From Franz Ejercito, sabi niya, I think yes. He should be banned to do such thing. I mean, hindi na siya nadala. Oo nga eh, no? Paulit-ulit na. 5-1. Ito, 5-2 na to. Marvelous Fernandez Rebullar. Napatawa na siya ng lifetime ban sa PBA D-League at sa PBA, di ba? Siguro sapat na yung parusang yun at aral na sa kanya. May pamilya din naman yung tao na dapat buhayin. Bigyan din sana siya ng chance ng iba. So, in short, wag naman lifetime. Hindi, wag naman sa lahat. Parang yung PBA D-League, okay na raw para sa kanya. 5-2 na. Marvin ba yun? Marvin? Si Marvelous Fernandez. Sige, caller tayo. Yan, sige. Good evening, PTV. Hello, good evening. Yes. Ano ang pangalan nila? Hello, good evening. Good evening po. Good evening. Yes. What's your name? Hello? Hello, ate. Anong pangalan po nila, ate? Napanood ko po kanina yung palabas ko. Ano yan? Teka, ate, PTV Sports tayo, ha? Ate. Hindi po ito, Ate, ano mong pangalan? Nakikinig siya sa TV. Anong pangalan nyo, ate? At pangalan ko, Grace. Grace. Tama, Grace? Grace. Amazing Grace. Ha? Hello, Napanood daw siya sa Grace. TV. Hello. Senator. Ibang Grace. Ay, ibang Grace naman. Hello, Grace. Grace, nako, nawala si Grace sa linya. Nawala. Oo, nag-back out. Saying naman. Isa pa. Baka si Grace ulit ito. Hello, PTV Hello? Sports. Hello po. Ay, di, nabigla na ginala. Pargo. Anong pangalan nila? Reggie Hernandez ng Kalakabata. Reggie ng Calaca. Reggie. Batangas. Reggie, anong may paglilingkod namin sa'yo? Kinakamusta ko lang po si Aaron Atayne. Okay naman siya. Mukhang daming galit nag-kangkong business. Ako eh. Ang daming galit Sa tingin po ba anong kulang po sa Inebra? Ano ang kulang? Toyo. Hindi, kulang sa sahog. Ibig sabihin, kasi injured yung mga players sa so, patience. Siguro ang kailangan nila dahil yun nga, wala pa si Greg, wala pa si Japet.
Pero hindi dahilan yung parang hindi sila manalo, for me, lalo na yung uling laban. So, at saka yung sistema ni Coach Frankie Lim sa tingin ko. Ako siguro pwede ko ikumpara sa... Ano po ba yung trade ni Lassiter? Wala Hindi raw. Kay kagabi, kausap namin si Coach Leo Austria. What? Sabi niya gano'n. Sabi niya raw dun kay... Reggie, bakit Reggie? Gusto mo ba si Lassiter sa team niyo? Sige. Sige, Reggie. Ko na lang po natin sa barangay Ginebra Dayan. Okay. Salamat, Reggie, Si Reggie ng Calaca, Batangas. Pwede ko ikumpara yung Ginebra sa ulam na niluluto. Nandun na yung sahog, nandun na yung rekado, lahat-lahat. Kulang na lang sa timpla. Alam mo yun? Parang dagdag, Anong ulam yun? Chapsuy. Chapsuy. Kumbaga, medyo ko na sa timpla. Kailangan mong timplahin yung chemistry, di ba? By the way, kagabi, ka-date ako. Katabi ko, habang nanonood ng PBA sa Cuneta Asadom, si Tita Belen Fran. Si Tita Belen, alam mo, tagal na niya sa PBA. Sobrang tagal nga na, pwede na maging coach yan eh. Di ba, Tita Belen? Siya po yung nanay ni assistant coach ngayon ng Meralco ata, dami kasing team Patrick Fran, na kaibigan din natin. Si Coach Patrick Fran. Tita Belen, happy birthday! Happy birthday po. Si Victor natin dito sa PTV, birthday din ngayon. Si Victor De Asis. Happy birthday. Dami nag-birthday. Ngayon, happy birthday, Victor. Alright, basa mo na? Tayo sa Facebook. From Jomar Andales, sabi niya, pagbigyan po siguro ng last chance. 5-3. Update naman po kay Chris Ellis kung makapaglaro po siya ngayong Governor's Cup. Hindi na. Ang alam ko, for the whole season lang naman. Okay. Tapos update din po kay Idol Terence Romeo at Marshall Lassiter. More power po sa show nyo, lalo na po kay Miss Meg. Thank you. Yes. Update kay Terence Romeo, maglalaro sila sa Dubai, di ba? Kalaban nila Rain or Shine. Erasto Painters. Wala namang bisyo. In English, no vice. Si Terence. And he's playing well. In Tagalog, ganda. Sige. Maganda yun. Sabi mo eh. Marshall Lassiter, naglalaro pa din siya for San Miguel. Yes. At the moment. At the moment. Okay, bye-bye na. Sige, isa pa. Si Enrique. Sige, si Enrique Ferido. Kasi pinakita niya, 6-3. Pinakita niya na wala siyang respeto sa mga game officials, mga players nga, pinaparisa ng mga kabataan bilang good example. Paano pa kaya ang coach na naguhubog sa mga players? Parang ang pangit tingnan na ganun yung coach. Thanks. God bless. And bye-bye time. At dahil dyan, syempre, maraming salamat sa View Blends, Pampered Putsch Premium Organic Shampoo, Cosmo Culture, Mr. Amis Tubang ng Amazing Playgrounds for Defend of California Bull, St. Luke's Medical Center, Miss Vapes of Dermesthetics, Frank and Marcel Graphics, My Jewelry Box, and of course, Print Couture. Pasalamat ako si Casey Derilo at si Julius Disamboron na hindi sumama sa outing namin ng last weekend na nagpapabati ngayon. Masaya ka, hindi sumama. Pasalamat eh. Hindi, nanonood ngayon. Nanonood siya ngayon. Pero hindi sumama sa outing Tsaka pati ko salamat, hindi sumama. Pasalamatan ko din yung Matt and Friends Summer TV. Nabati ko na kayo, na-promote ko na kayo. Matt and Friends Summer TV na nakasama natin sa nagsasakov dyan sa Zambales. Salamat din. And of course, kay Mama, Papa, I love you. Kay Ginger at kay Ate Rose Ann. And of course, batiin ko lang din yung De Los Santos family dyan po sa Marikina, Pantua family dyan po sa Caloocan City. And to Miss Aiza, thank you very much. Yan. Si Tita Belen pala nung May 15, ang kanyang birthday. Nung Friday yun, May 15. Okay, and kay Mommy Bass, they're watching us from New York. Wow. As in New York. New York. Yeah, and ayun, my wife Queenie, I love you. Prince Ian, Prince Zoe, Mommy Bass, Mommy G, Daddy Dan, and Mama Lau. And kay Josel Guzman ng Globe, maraming salamat. Amis Tumang ng Amazing Playground, maraming salamat din. And kay Mr. Ronald Dulatre ng NLEX Road Warriors. Pansamantala ko po si Dennis Principe. Meg Sioso. And Haji Kaami. Sports Radio. Alas na tayo. Ito po ang inyong paboritong PTV Sports. Bye!